Guys, magandang araw ulit sa inyo, no? Bali, update lang tayo ulit. Ngayon gagawin natin, iaabang natin yung ating PV cable dito. Papasukin na natin dyan. Tapos ito nga pala yung ating distribution box. Itong din rail na to ay pinalitan natin kasi manipis. Sobrang nipis nitong nakakabit dati dyan. Pinalitan natin ng mas makapal. Tapos naglagay na tayo dito ng bus bar. Ayan. Dito tayo magkakabit ng grounding natin. Grounding nitong DE natin. Tapos yung grounding ng SPD. Tapos ito yung ating mga wire na gagamitin, no? Ito yung PV cable natin. Itong PV cable na to ay dalawahan. Ito, ano to, 6 mm squared to. Tapos yung ating grounding, ito na yung gagamitin natin. Kasi nga, yung grounding wire natin na green ay bitin na to. Bitin to, bitin. Kasi i-grounding natin yung solar panel natin, tsaka yung PV railings natin. Bali, gumawa rin ako ng grounding wire natin, yan. Iabang natin to doon, kabit natin. Tapos yan, bumili tayo ng stainless na screw. Tingnan natin kung alin ang magagamit dito. Yung isa kasi ay self-tapping screw to. Yung isa ay hindi. Yan, dadali natin yan sa bubong. Itong dalawa. PV cable at grounding wire. Dapat ito green eh. Kaya lang naubos na kasi yung green natin. Ang plano ko kasi dito sa wiring natin dito ay itim puti. Itim puti talaga yung ilalagay natin sana dyan. Line 1 tsaka line 2 itim tsaka puti. Kaya nga lang, ayun nga, nagka-problema tayo dito. Maiksi na yung natira. Halos sakto na yun dyan sa system natin dyan. Kaya hindi na natin to puputulan. Dyan na lang yan. Tapos yung puti, itong puting wire natin, ito na lang yung gagamitin natin. Tapos dito nga pala, nagkabit tayo ng yung dadaanan ng ating wire. Tsaka ng PV cable. Ito. Bali, ito yung liquid tight na flexible natin, conduit. At tanggalin muna natin. Ito maganda to kasi ano, may seal pa siya, gasket, rubber gasket. Pati yung dito. Tapos ito, nag-bend tayo ng PVC 3/4. Tapos kinlamp lang natin yan dyan. Makaklamp yan dyan. Bali dito natin ilalagay yung wire natin galing sa bubong. Tapos yung PVC natin, padiretso na lang yan doon. Matibay naman. Walang kalog yan. Ang unang plano ko sana, dito natin padadaanin. Dito dadaan sana, kaya dito tayo naglagay ng bus bar sa grounding. Kaya nga lang, nung sinukat ko kasi, bitin siya ng mga ilang metro. Kaya doon na tayo ulit dumaan sa kabila. Dahil doon na dumaan yung ating PV cable, doon na rin natin idadaan yung ating grounding wire. Kaya ito, mas hahaba tuloy yung ating gagamitin sa sa grounding wire. Bali tayo, hindi nga pala hindi nga pala tayo professional installer. Lang tayo, nagbibideo lang tayo. Papakita ko lang sa inyo kung paano natin ginagawa tong setup natin na DE. Tapos yung sa hindi pa nakakaalam, itong DE natin na to ay binigay lang sa atin ni DE. Tapos meron tayong battery na iniintay pero wala pa rin. Ang sabi ni DE ay, kasi kinausap po ulit si DE, nag-email tayo sa kanya, by August pa daw darating yung battery. Kaya abang-abang na lang din tayo. Tapos ito nga, hindi tayo makapagtuloy ng gawa kasi nga may trabaho tayo palagi, no. Ngayon kapag may oras lang, diyan lang tayo nakapag-video. Gawin natin, punta muna tayo sa taas. Pakita ko sa inyo yung solar panel natin, tapos kabit natin to. Kabit natin, abang lang muna. Bali, sa huli na natin ikabit yung PV cable dun sa solar panel. Kapag tapos na tayo mag-wiring dito. Sa huli na yon, kasi sayang nakakapag-harvest pa yung off-grid natin doon. Kapag inuna nating ikabit yon, tapos wala pa naman dito, hindi pa ito nagana, sayang lang. Kaya unahin muna natin yung wiring dito, tapos tsaka natin ikabit yung solar panel. Pero itong mga to, ikabit na natin. Kabit na natin to. Ito na yung solar panel natin, 5. Ito nga pala, nilagyan natin ng drainage clip, no? Para kapag umulan, hindi maipon yung tubig. Lahat ng solar panel natin, nilagyan natin.
Bili ko dyan ay 90 pesos yata ay 10 piraso. Tapos ito yung linya natin ng sa off-grid natin, yung ginawa nating off-grid yan. Ayan yung conduit natin, dyan natin papadaanin yung ating wire. Ayan, bali 5 na sila. Tapos dito, kaya ganito, naubos na yung mid clamp natin. Buti meron tayong end clamp. Ayan, naging end clamp lang yung dito. Tapos yung mid clamp natin para dito. Pero pag nakabili ulit, didikit na natin yan dyan. Ngayon, labas muna natin yung mga gamit natin. Tapos luwagan natin lahat ng clamp. Ang ganda ng panahon, no? Hindi mainit. Kaya lang wala tayong harvest yan pag ganyan. Kukunti, mahina. Ang ginagamit natin, 2 solar panel lang ngayon. Yan. Ayan. Tapos ito yung bago natin. Bagong bili to na bifacial. Malakas din to humarbest. Na testing na natin. Ang kwento niyan ay nakabili tayo sa shop na pinagbilan natin dito. Dumating una ay basag. Tapos sinabi natin doon sa seller. Ang nangyari, pinalitan nila. Tapos tinesting natin. Maganda yung harvest niya. Ayan. Iluwagan muna natin lahat ng clamp para makabit natin yung abang natin na grounding wire doon sa solar panel. Ayan. Tanggalin ulit natin. Bali, matagal yung progress natin, no? Matagal natin bago matapos yung project natin kay Deye. Pero matatapos din natin yan. Doon sa mga nakasubaybay, maraming salamat sa panonood nyo, no? Kahit na medyo matagal, at least nanonood pa rin kayo. Yung sa mga bago, sana panoorin nyo rin yung ibang video natin. Baka meron kayong makuhang idea sa mga video natin. Marami nagtatanong sa atin kung naggagawa tayo ng solar setup, yung aparato na binebenta. Hindi po tayo naggagawa, no? Dahil meron tayong trabaho, hindi na natin magagawa yon. Ayan, naluwagan na natin lahat. Ito yung mga gamit natin. Ito yung PB cable. Gagamitin nating grounding wire na kulay puti. Dapat kulay green. Hayaan nyo na yan na puti. Tapos ito yung gagamitin nating grounding wire. Para mapag-isa natin yung 5 sa solar panel. Ito yun. Tapos meron tayong screw. Tapos ito yung gagamitin natin doon sa railings. Meron tayong clamp para doon sa railings. Para dito sa grounding wire natin na papunta sa baba. Baka magtanong kayo na bakit kailangan pa ng grounding? Aluminum to. Itong aluminum na to, yung mga PB railings natin tsaka yung PB panel ay kailangan magasgasan mo muna yung loob niyan para magkaroon ng resistance, no? Sa ngayon wala yan kasi nga may coating siya. Kaya yung iba, ang ginagawa ay bumibili nung grounding plate. Ito kasing nabili natin na para do sa railings. Meron siyang grounding plate. Tingnan natin, ha. Ito, kung makikita nyo, may nakausli. May nakausli siya dun sa plate para kapag dinikit natin dito sa aluminum, dun sa pinaka railings ay lulubog. Lulubog to sa railings. Magkakaroon na siya ng resistance dun sa PB railings natin. Kasi masisira na yung pinaka coating. Ang gawin natin, kapitan natin yung grounding cable natin dito. Tapos yung papunta doon tsaka sa kabila. Iangat muna natin to. Ayan, kung makikita nyo, may butas yan dyan. Tapos may nakalagay dito yung drawing na grounding. Ayan, dito tayo maglalagay ng grounding na wire natin para kumonekta siya doon sa kabilang solar panel. Kaya lang maliit pala yung screw natin. Gamitin natin yung self-tapping screw na isa. Ayan, may mga washer tayo. Maliit kasi yung ulo ng ating self-tapping screw na stainless. Yan. Washer, tapos yung ating ground wire. Kapit natin. Ito yung kinabit natin. Yan. Tapos yung natitirang solar panel. Ayan na yung 2 panel. Tapos, ayan, nakaisa na tayo. Ulitin lang natin, paulit-ulit hanggang makarating tayo sa kabila. Mas madali nga sana kung meron tayong grounding plate, no? Papatong lang natin yung grounding plate dito sa railings. Nakapatong din tong 2. Tapos iipitin. Kaya lang wala tayong ganon, kaya wire na lang yung kinabit natin. Okay din naman yung wire.
Yan, tapusin lang natin yung paglalagay, tapos ikabit na natin dito yung ating PB cable tsaka yung grounding wire. Tingnan nga natin kung aabot. Abot naman. Abot din, abot. Kakabit ko muna yan, tapos tuloy natin. Okay na, meron na tayong grounding wire, no? Yan. Bali, may continuity na yan hanggang doon sa kabilang dulo. Yan, grounding wire. Ayan, grounding wire. Ayan, grounding wire. Tapos yung dulo natin, kasi yung ating PB railings, ito, tsaka yun, lalagyan din natin ng grounding yan. Ito na yung ating wire. Ididikit din natin to dun sa ating solar panel. Tapos, gamitan natin ito. Bali, ito yung wire natin. Pinasok ko na dun sa conduit natin kasi mahaba yung kabila. Ito, mahaba. Pinasok ko na tong isa, yung ating ground wire. Yan, pasok na yan. Tapos alagay natin dito sa liquid tight natin. Pasok muna natin tong ating mga wire, no, ating liquid tight na flexible para hindi tayo mahirapan mamaya. Tapos yung PB wire natin, dadalhin natin hanggang dulo para makuha natin yung pinakadulong solar panel. Kasi si-series natin to eh. Ito na yung wire natin, nasa loob na ng liquid tight flexible conduit natin. Yan. Tapos hanggang dulo yan dito. Sinobrahan na natin ng konti. Ay, saktuhan lang, sobra lang ng konti. Para yung solar panel na yan, magkakarugtong yan. Yan, makuha natin yung isang series na yan, isang string, lahat yan. Tapos itong ating grounding wire, kapit na natin doon. Tapos pakita ko sa inyo yung sinasabi kong grounding plate, no. Yan. Pag pinasok natin yan, makikita nyo merong sobra. Sabihin, pag ganito siya. Yung plate na to, yung plate na nasa ilalim, grounding plate ay babaon dito. Yan, kasi kapag kaganyan hindi siya tama eh. Kaya nakaganto siya. Yan. Ha? Tapos ganun din sa kabila. Kapit muna natin yung grounding. Ay, nakakabit na dyan. Nakakabit na sa solar panel natin yan. Tapos ito, lalagay din natin dito. Yan, tapos higpitan natin. Ito nakalagay yan dyan. Ayusin muna natin. Bilisan na natin. Ulan na kasi. Meron kasing ano ngayon, bagyong Inday, nasa Pacific Ocean ngayon. Kabit na natin yung ating grounding. Sukatin muna natin, no, tapos balatan natin. So, ipitin natin to. Tapos sigpitan natin. Kuha na lang tayo ng panghigpit dito. Gis. Tapos lagyan natin doon sa kabila naman. Doon. Nakabit na natin. Tapos ayusin natin. Ayan. Maganda sana kung mabalutan yon yung pinaka-copper natin para hindi siya mabilis mapuputol. Pero okay naman yan. Tapos ganun din sa kabila. Tapos may grounding na tayo. Ang sukat nga pala nitong ating wire ay 8 AWG. Yan.
Tapos yung ating flexible conduit, dito na. Sama na natin dito sa ilalim. Tapos yung ating PB cable ay cable tie natin sa dulo para nakatago sa ilalim, no. Ayusin muna natin yung wire. Yan, naka-cable tie na yan. Secure muna natin yan dyan. Tapos ipasok natin dito. Cable tie din natin dito sa taas para hindi siya nakadikit sa yero. Hilahin natin yung puting wire. Masyadong mahaba. Cable tie na natin to. Tsaka na natin i-final kapag ikakabit na natin yung solar panel. Sa ngayon, ganyan muna. Para lang mayabang na natin yung wire doon sa baba, doon sa loob. Baba na tayo. Ayun na, malinis na tayo. Nasa baba na yung mga wire natin. Ayun na, tapos sa ilalim yung wire. Meron tayo dong ground. Naka-ground sa panel. Continuity niya hanggang dulo. Tapos yung dito sa solar panel, kinabit naman natin yung wire dito sa railings. Ayan. Kaya pati railings naka-ground. Tapos yan, sa baba na yan. Tapos yan, kada solar panel may ground. Ayan, naka-ground yan. Ayan. Tsaka dito sa kabilang dulo. Tapos yung wire natin, ayan, nasa dulo, nakatago. Baba tayo. Kabit na natin doon yung liquid tight na flexible. Tapos, iabang na natin yung ating wire doon sa loob. Tapos yung grounding ay ikabit na natin sa bus bar. Okay na, ito yung wire natin. Ito yung wire natin. Yung isa nakapasok na rito. PB cable natin, pasok din natin dito. Ayan, PB cable natin. Ayan, nakapasok na. Tapos ito yung ating conduit. Ayan, meron niyang rubber gasket. Higpitan natin. Para yun sa tubig ulan. Para hindi siya pumasok sa loob. Tapos yung dalawang wire natin, papasok naman natin dito, may butas dyan. Papunta na yan doon sa taas. Pasok muna natin ulit, no? Ayan, inuna ko na yung puti, no? Sobrang haba kasi nung puti kaysa doon sa PB cable natin. Pasok na rin natin to. Pasok muna natin lahat. Okay na yung ating wire dito. Papasok na yung pang ground natin tsaka yung PB cable. Atakpan na natin to. Tapos yung ating PB cable papasok natin sa loob ng bahay. Kasi ito didiretso natin doon sa ating bus bar ng ground. Ito na yung ground wire natin galing sa solar panel at PB railings. Yan. Gagawin natin, lalagyan natin ng yan. Lalagyan natin ng ferrule para lalagyan natin dito. Lagayan ito. Tulin muna natin, tapos kabitan natin. Hindi ko kasi mapakita ng ayos, no? Gawa ng wala tayong tagahawak ng camera. Kaya nabalatan na natin. Lalagyan natin ng ferrule. Tapos gamitan natin ng crimper. Naka-crimp na yan. Tapos kakabit natin. Okay na yung ating wire. Pitan na natin to. Naka-ground na yan. Itong isa papunta sa loob ng bahay. Itong isa papunta sa grounding rod. Itong isa papunta sa bubong. Okay na yung grounding natin. Yung PB cable na lang. Pasok natin sa loob. Yan, ito yung wire. Nandun kanina sa taas. Tapos dito, papasok natin yung PB cable. Papasok tayo dyan sa kisame. Guys, ito na yung ating PB cable. Okay na sana, kaya lang bitin. Sakto-sakto oh. Kaya lang papasok pa to dito sa distribution box natin para doon sa ating breaker tsaka doon sa SPD. Kaya lang, itong ating kable na lumabas ay saktong-sakto. Kaya bitin pa rin. Ang gagawin natin ay bibili na lang tayo kahit na 2 meters para lang sumakto yung ating PB cable. Kasi ito, kapos na. Kakapusin na talaga to. Ngayon, sakto siya. Kaya nga lang, kasi nga, papasok siya dun sa distribution box. Ayan, bali, may nagawa na naman tayo.
yung ating grounding. Ayun, sa taas. Magkakasama na yung grounding natin dyan. Tapos yung PV cable natin. Gagawin natin susunod yung wiring na. Halagay na natin yung mga breaker ulit dito. Lagay natin yung mga breaker dito, tapos i-wiring na natin. Tapos yun nga, bibili tayo ng cable ng solar panel. Doon sa hindi pa nakakapanood, may mga previous na video tayo. Pasulpot-sulpot lang tayo ng video para dito sa ating DEYE. Sa mga palaging nakakapanood, maraming salamat. Sa bagong manonood, sana panoorin nyo rin yung ibang video at saka yung mga darating pang video. Ayos!